Pagnenegosyo ang gustong gawin ng mga empleyado na magre-retiro. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. So, batid sa inyong kalaman, isa akong empleyado rin. But itatakil natin dito sa video na to yung title na diniscuss ko sa inyo. So, marami kasi, ikukwento ko sa inyo yung base sa experience ko or base dun sa nakapalibot sa akin. So marami kasi akong kasama sa trabaho na mga matatagal na sa company. And karamihan sa kanila magre-retiro na. So ibig sabihin yung mga empleyado na to may edad na, di ba? So ngayon, ewan ko kung katulad to ng company din ninyo, pero I think most of the companies ganito yung ginagawa. Nakakausapin yung mga empleyado before mag-exit o bago mag-retire. Tatawagin sila ng management at tatanungin sila kung ano yung plano nila after ng pagre-retiro nila bilang empleyado. At hindi na ako nagulat kasi ang management mismo ang nagpupush sa empleyado na kapag nakuha nila yung lump sum na pera ay simulan nila ng pagnenegosyo. So mismong bibig mismo ng company mismo ang nag-encourage sa'yo na kesa masayang ang pera mo ay gamitin mo to sa pagnenegosyo. So para sa akin it's something awkward kasi di ba habang ewan ko kung katulad kayo dito sa na-experience ko sa company kasi namin, hanggat nagtatrabaho ka sa kumpanya bilang isang empleyado, hanggat maaari, kailangan nakafocus ka lang sa trabaho mo. And hindi nila ini-encourage yung mga empleyado na magsimula magnegosyo. Pero, pag mag-exit ka na, magre-retiro ka na at makukuha mo na yung lump sum mo, ini-encourage ka na magnegosyo. Di ba? So parang hindi align yung ganong mentality or minsang parang pinupush sa'yo, di ba? So, dito ko lang napagtanto, dito ko lang na-realize na halos lahat ng tao gusto talaga na magnegosyo. Hindi nga lang alam ng iba kung paano magsisimula, kung paano, kailan, at saan. Kumbaga, wala, karamihan sa mga kilala ko din ng mga tao na nagnenegosyo, wala talagang idea or background sa pagnenegosyo. Kaya napaka-importante talaga na magkaroon ka ng mentor kapag magsisimula ka magnegosyo. Kasi kapag wala kang mentor, sobrang taas ng risk na pwedeng yung ilalabas mong pera pwedeng mawala ng isang iglap. Pero pag may mentor ka na magagabay sa'yo, napagdaanan na kasi niya yan yung mga problema, yung mga struggle sa pagnenegosyo, pag meron kang mentor, may iwasan mo yun. At kumbaga yung may invest mong pera, kaya mong paikutin. So para sa akin, kung ako yung nasa sitwasyon ng mga magre-retiro or mismong araw na to, bakit ko pa aantayin na magretiro ko para lang marinig sa management na yung makukuha kong lump sum ipang negosyo ko? Bakit hindi pa ngayon na habang nagtatrabaho ako, pwede akong magsimulang magnegosyo? Habang bata pa ako, habang malakas pa ako, at marami akong oras na pwede kong i-build yung negosyo habang nagtatrabaho ko. Bakit ko pa aantayin na kailan matanda na ako, kung kailan mahina na yung katawan ko, dun pa ako magsisimula magnegosyo. Dun din palang punta ko. Diba? Pinapakita na mismo ng company na pinagtatrabahuan ko na pag-retiro ko, gusto nila magnegosyo ko. Nang sa gayon, yung lump sum na makukuha ko, hindi masayang. Parang ganon. So, para sa akin, on my perspective, bakit ko pa antayin na tumanda ako? Bakit ko pa antayin na mag-exit interview ako at i-encourage ako na
negosyo, dun din pala ako pupunta. 'Di ba? So, hanggat bata pa ako, hanggat malakas pa ako, hanggat healthy pa ako, hanggat may trabaho ako, pwede ko nang simulan ang pagnenegosyo. Nakaka-relate ba kayo dito sa tinatakil natin dito sa video na to? Kung nakarelate ka, mag-comment nga kayo dito para alam ko kung company ko lang ba yung nakaka-experience ito o maraming kumpanya dito sa Pilipinas ang ganun yung kalakaran o sistema. Diba? So yun lang naman ang gusto kong i-share dito sa video na to, na bakit pa natin aantayin na tumanda tayo. Well, naniniwala din ako na marami po sa atin talaga gustong magnegosyo. Yun nga lang, hindi nila alam kung paano at kung saan sila magsisimula. So, may papayo ko lang, hanap lang kayo ng mga legit na mga tao o magme-mentor sa inyo para makapagsimula na kayo magnegosyo. Huwag na nating antayin na uugod-ugod na tayo, tsaka pa lang natin sisimulan na i-build yung pangarap natin para sa sarili natin at para sa pamilya natin. Huwag na nating antayin yon. Ngayon na, magsimula na tayong magnegosyo. So yun lang naman, gusto ko lang i-share sa inyo to, and I hope ma-encourage kita at ma-enlighten din kita sa video na to. Lalong-lalo na sa marami sa ating mga empleyado na gusto nang mag-start ng negosyo pero hindi alam kung paano. Okay? So yun lang naman. Maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.